Mga stranded ho na pasahero sa mga pangunahing pantalan dahil sa Bagyong Ada ay lalo pa hong lumobo. Libo-libo na ho ang bilang. At alamin natin yan sa ulat ni Bombo Isa Cotoner. Umabot na sa 5,376 na mga pasahero ang na-stranded sa iba't ibang pantalan sa bansa dahil yan sa epekto ng Tropical Storm Ada. Ayon yan sa Philippine Coast Guard. Inihayag ni Philippine Coast Guard spokesperson Captain Noemi Cayabyab, patuloy ding minomonitor ng ahensya ang 2,191 rolling cargos na naapektuhan ng suspension ng sea travel. Sa 21 pantalan na kasalukuyang binabantayan ng ahensya, ang Matnog Port ang pinakaapektado na may 1,965 na stranded na pasahero dahil sa bagyo. Dagdag pa ng opisyal, nakataas ang alert status ng mga Coast Guard units sa mga apektadong lugar at pantalan upang agad na makapagbigay ng tulong sa mga pasahero. Anya, hanggat hindi pa ibinababa ang tropical cyclone wind signal sa mga lugar ng pantalan, mananatili rin ang pinatutupad na sea travel suspension ng Philippine Coast Guard. Are monitoring 21 ports at meron po tayong naitala na 5,376 na stranded passenger, kasama po ang 2,191 na mga rolling cargos. And etong 21 na ports po ito, kasama po sa minomonitor natin is yung mga barko na nagtitake shelter. And ang affected po na pantalan dito in particular is ang area po ng Matnog Port. So currently, meron po tayong 1,965 na stranded passengers sa area po ng Matnog. Tiniyak ng Coast Guard na patuloy ang koordinasyon nito sa mga lokal na pamahalaan, shipping line companies at sa Philippine Ports Authority upang matulungan ang mga na-stranded na biyahero. Handa rin ang ahensya na magbigay ng kinakailangang tulong at assistance sa mga pasaherong nananatili sa mga pantalan. Pagdating naman po sa mga stranded passengers po natin, ang ginagawa po ng Philippine Coast Guard is we are in close coordination not only with the shipping owners or yung shipping company, kasama rin po yung mga local government units po natin ang Philippine Ports Authority. So we are providing yung mga necessary assistance po na ibinibigay po sa ngayon sa mga pasahero. Patuloy naman ang paalala ng Philippine Coast Guard sa mga biyaherong may planong bumiyahe sa pamamagitan ng dagat na makipag-ugnayan muna sa kani-kanilang shipping companies upang alamin kung may kanselasyon ng biyahe bago magtungo sa pantalan. Dagdag pa ni Cayabyab, mahalagang sumunod sa mga itinakdang patakaran sa pagsakay sa mga sasakyan dagat kabilang ang pagsusuot ng life jackets, lalo na sa mga motorboats. Nagpaalala rin ng kagawaran sa mga mangingisda na tiyaking ligtas ang lagay ng panahon at kondisyon ng dagat sa pamamagitan ng regular na pag-check ng weather updates bago pumalaot. I-check rin po yung mga shipping companies para maiwasan po na kung may mga cancellations ay maiwasan na rin pong pumunta sa mga pantalan. At yung sasakay naman po ng mga motorboats po natin ay palagi po tayong sumunod, lalo na po sa mga area po na hindi po affected, na magsuot po palagi ng mga life jackets, no? At higit sa lahat po sa ating po mga kababayan, yung mga mangingisda, i-check din po natin yung mga sea condition or yung weather updates before po tayo maglayag. Mula sa lungsod ng Maynila, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.